Hi guys! So in this video ay magre-review na naman tayo ng isang lending application na nagpapautang daw up to 25,000 pesos. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na and hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Welcome and welcome back to my channel. So, in this video guys, magre-review na naman tayo ng isang panibagong lending application. And ang lending application na ito ay meron silang 4.5 stars and meron silang 331 reviews. So, sa tingin ko, bagong-bago talaga to guys. Kasi nga, konti pa lang yung mga nag-reviews. Ayan. And ang lending application din na ito ay powered by Kusog Pera Lending Application or Lending Incorporated. And ang lending application na ito is si Kusog Pera VIP. So, VIP nga ba ang application na ito, guys? So, of course, ay download natin sa Google Play Store. Ayan. And agad-agad ay meron silang pa-attention. Okay? For your security, enable this below permission which will give you access to better loan service like sa ating location, parang yung permission sa ating mga application, ating camera, ating SMS, contacts, ganyan. So, click natin yung back sa baba. Ayan, and then, pagka-click natin yung back sa baba, is mapapakita ang kanilang privacy policy. So, syempre, basahin mo to kung gusto mong basahin. And pass mo na lang kung hindi mo gustong basahin. So, tap lang yung read and agree. Ayan. So, pagkatapos nun guys, is dito naman tayo sa kanilang initial daw na pwedeng ibigay or ipautang sa atin. So, ang highest loan daw dito is 22,000 pesos. And sabi dito is quick review, low interest rate, and safety. Okay? So, go to borrow tayo, guys. Okay? So, upon clicking that one is, dito naman tayo sa kanilang pagtatanong ng mga maraming katanungan, guys. Okay? So, una dito is yung phone number and SMS verification code. So, yung active na phone number ating inilagay para, of course, is makaka-receive tayo ng code para mag-proceed tayo sa other step. Okay? So, click natin yung login pag na-send na natin or na-lagyan na natin ang verification code, guys. Okay, so dito na, highest loan installment daw, guys. Okay, 25,000 pesos, sabi dito, high loan amount, loan term, low interest. Okay, so, syempre, pag ganito guys, ang ibibigay sa atin, syempre, magugustuhan natin, guys. Okay, pero maganda talaga na manood tayo sa mga ganitong review para makita natin kung talaga nga bang legit yung mga pinagsasabi ng mga application. Ayan, kasi nga, minsan kahit naman registered sa SEC ay minsan ay may mga lending application talaga na hindi sumusunod sa patakaran. Okay? So, dito naman, click natin yung get credit line. Ayan. So, syempre, credit line. So, meron daw tayong first step to get the loan. Okay? So, first step is yung information natin or yung first step natin is identification card, and then personal information, employment details, and bank information bago tayo mapupunta daw sa pwedeng ibigay sa atin kung magkano yung ibibigay sa atin. Okay? So, dito muna tayo sa identification card. So, number 1 step. Okay? So, identification card, ito naman yung mga kailangan na card or mga IDs. Ayan, meron silang SSS, National ID, TIN ID, UMID ID, Passport, Driver's License, Voter's ID, PRC ID, PhilHealth, Postal ID. So, yun po yung pwede daw magamit na ID sa kanila. Okay? So, ilagay muna natin ang ID type and then ID number, first name, last name, optional yung middle name, okay? Birthday, ayan. And then, pagkatapos nun guys, is move na tayo sa next step. So, second step tayo is yung personal profile natin. So, dito naman guys, is kailangan natin ilagay ang ating educational attainment, kung high school, college graduate, college degree, masteral, whatsoever, ilagay na natin dito guys. And then, religion, marital status, current address, and detailed address. And dito guys, is kailangan nila ng 4 na contact person. So, mismo ay sa second step guys is kailangan ilagay agad-agad natin yung mga contact reference natin. Okay? And meron sila dito sa
pinakababa guys. So, kitang-kita naman sa screenshot yung your contactable time. Okay? So, syempre dito siguro isatawag sila to verify yung mga information na binagbibigay din natin. So, meron pagpipilian na anytime or kung ano mga oras and then anytime, ganyan. So, pipili lang guys doon. Okay? And then, next step is yung ating employment information. So, third step na tayo guys. Employment information. Dito naman is yung company name natin, job type, monthly income, office telephone number, work address, detailed address, pay date. So, kailangan pang ibigay yung mga pay date natin. Okay? So, after nun guys, after natin ilagay yun is dito naman tayo sa ating bank information. Okay? So, name of disbursement bank. Kung ma-GCash, ganyan, pwede naman silang pwede naman tayo mag-send or magbigay ng ating e-wallet. Ayan. So, name of disbursement bank, recipient account number, first name, last name, and yung email address natin. Okay? And after which, guys, after natin na bigay lahat, yung identification, personal information, employment information, bank information, ay dito na tayo pupunta sa pinakalas kung saan ay makikita natin kung magkano yung approve amount na loanable. Okay? So, sabi dito, loan now. So, tap natin yung loan now. Pero unfortunately, guys, nung pagkatap ko ng loan now, as in today, guys, today ko prinases ang loan na to, is sabi dito, you have an ongoing loan, settle it first before applying. So, shock agad ako, guys, kasi nga, wala naman akong niloan. Hindi ko naman ginamit ang company na to or lending application na to. So, agad-agad pumunta ako sa website ng SEC para i-check kung ano yung mga branch or lending application na nakakabit sa Kusog Lending Incorporated na to. So, nakita ko dito na meron sila yung Snapera and Kusog Pera lamang. So, dalawa lamang guys. So, wala naman akong utang sa Snapera. So, nagtataka ko guys kung bakit meron silang sinasabi dito na I have ongoing loan. So, hindi ko alam guys. So, negative. Ayan. So, basically, kinuha lang nilang aking information dito. So, before we end this video, ay check muna natin sa kanilang application. Meron dito yung mga positive positive rate and meron din silang negative rate. Okay, so sa kanilang positive rate ay meron dito example is okay naman daw, wala namang problema sa pag-apply sa kanila. Ayan, already got my first loan and is amazing, very low interest. Okay, very helpful in terms of need and agent are kind and helpful and considerate. So sa negative naman, it says on bad, you don't have to enter your relative, friends, contact information, fake information. One of the most useless application I've ever encountered. Don't ever install them. Sabi dito. So, isa pa, stupid. After gathering your information, they denied your application. So, yun na nga, parang denied din ang nangyari sa akin, guys. Kasi wala naman akong utang sa kanila. And first time po ako dito, guys, sa application na ito. Bakit sabi dito na meron akong loan? Oh my God. So, yun na nga, guys. Maraming nagko-comment. And even sa Facebook, guys, sa mga Facebook group ng online lending ay maraming nagsasabi ng Kusog daw, guys, is hindi kagandahan na lending application. So, yun po guys ang aking experience dito sa application na ito. So, hindi po ako na-approve meron daw akong loan kahit wala po akong loan guys. So, kung meron po kayong mga experience kay Kusog, ay please comment down below para makita din ng mga new na maglo-loan po. And kung meron man kayong mga suggestion na pwede nating i-review, ay please comment down below din guys. So, that's it our video for today and I hope to see you on my next video. Bye!